Ngunit tila ba kay sama ng kapalaran dahil habang lumilipas sa mga araw ay parang hihibang na siya sa kaiisip dito. Gusto niyang tuluyang kalimutan ito pero tila kay hirap iyong gawin. Sigurado siyang galit na galit ito sa ginawa niyang pag-alis at hindi pagpapaalam. Baka nga pinaghahanap na siya ngayon ng pulis para ipakulong. Pero hindi naman siguro dahil baka makaladkad ang pangalan nito at malaman pa ng iba na nagbabayad dito ng babae para magkaanak. Hinanap kaya siya nito dahil kailangan siya nito, ipinahanap siya dahil nasa kanya ang 3 milyon nito. Napahugot na lang siya ng malalim na hininga. Ano bang dapat niyang gawin ngayon? Mapapatawad kaya siya nito? Isasaoli niya ang perang naibigay nito at babayaran niya ng paunti-unti ang perang nagamit niya. Mukhang dinagdagan lang niya ang problema niya sa ginawa niyang pag-alis. Sana'y kinausap na lang niya ito ng masinsinan, baka pumayag pa itong palitan siya. Total wala naman talaga siyang halaga rito. Kinuha niya ang cellphone at planong tawagan si Rafael ngunit wala pala siyang pantawag. Ang load na nabili niya ay nakaregister lang sa Surfing. Kailangan niya pumunta sa 7-Eleven para magpa-load. Maliligo na muna siya sa kalalabas. 2 araw na yatang hindi siya naliligo. Katwiran niya, wala namang sisinghot sa kanya dahil nasa loob lang siya ng kwarto. Hindi naman nagtagal sa pagligo. Umalis agad siya pagkatapos, mga 2 blocks pa ang 7-Eleven. Tanghali na rin at tirik ang araw. Mabilis siyang naglalakad, ngunit nabigla siya ng may isang puting van ang tumigil sa tapat niya at mabilis na binuksan ng pintuan. Nagulat naman siya nang hilahan siya ng isang lalaki papasok sa nasabing van. Sa kanyang pagkataranta ay parang walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Mabilis nitong isinara ang pinto nang makapasok siya at pinahirurot agad iyon ng takbo. May 2 lalaki sa loob ng van at isa na doon ang driver na hindi man lang siya nilingon. Anong kailangan ninyo sa akin? Hindi niya mapigilan ang panginginig ng boses sa sobrang takot at naiiyak na siya. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Kampante lang itong umupo sa tabi niya. Pilit niyang binuksan ang katabing bintana para sumigaw at baka may makatulong sa kanya. Huwag mo na subukan yan. Kung ayaw mong makatikim nito. Banta nito sa kanya habang mabilis na inilabas ang nakatagong armas nito. Mas lalo siyang natakot. Oh my gosh! Mawawala na yata siyang hindi man lang nakausap ang mga mahal niya sa buhay. Kung hindi lang sana siya umalis doon sa condo ni Rafael ay baka safe pa siya ngayon. Kung perang habol niyo, nagkamali po kayo ng kinuha dahil wala po at mahirap lang po ko. Umiiyak na sabi niya. Hindi siya aamin rito na may pera siya sa bangko. Hindi pa naman talaga niya pera yon dahil hindi pa siya buntis. Ngunit kung akala namang ito na may pera siya, sino ang nagsabi sa mga ito? Silang 2 lang ni Rafael ang may alam. Si Rafael? Hindi kaya ay si Rafael may pakana nito? Balak ba siyang ipatapos ito dahil sa ginawa niya? Ganun na ba ito kagalit sa kanya? No, hindi naman siguro ganun kasama to. Habang nasa biyahe ay may tinawagan ng driver. Dinig na dinig ni Margaret ang sinabi nitong, "We are on our way with her." Sino kaya ang kausap nito? Ang boss nila? Tinitigan niya ang mukha ng driver mula sa salamin. Alam niyang gwapo ito at hindi mapagkamalanin naman na kidnapper ito. Hindi nagtagal ay pumasok ng sasakyan sa isang malaking bungalow house na malapit sa dagat. Ipinarada nito ang van at binuksan ang pintuan. Pinalabas siya ng lalaki at tinawakan ng isang kamay niya. Hindi na siya pumalag at nagpahila na lang. Ang lakas ng pintig ng puso niya sa kaba. Pumasok sila sa loob at pinapasok siya ng lalaking nagmamaneho ng van sa isang kwarto. The room was cozy and large. Enjoy your stay, Margaret. Nakangiting wika nito bago ito lumabas ng silid. Weird. Paano ito nalaman ang pangalan niya? Siguradong minaman-mana na siya nito bago kinuha. Dahil sa naisip ay mas lalong nanginig siya sa takot. Paano ba siya makakatakas dito? Pinaikot niya ang paningin sa loob ng silid. May nakita siyang bintana paharap sa dagat, ngunit medyo mabato ang parting ibaba. Pero bahala na. Kinuha niya ang kumot at nag-isip kung paano itatali yon. Nanginginig ang kamay niya sa kaba dahil baka mahuli siya ng mga ito. Nasa aktong magtatali siya nang biglang bumukas ang pintuan. Napaiktat siya sa kaba ngunit gano'n na lang ang ginhawang naramdaman ang pagsino ang taong pumasok. It's Rafael. Parang noon lang siya nakahinga ng maluwag dahil sobrang saya na malaman na hindi pala talaga kidnapper ang mga kumuha sa kanya. Mabilis na inilang hakbang ni Margaret ang pagitan nila Rafael at yumakap siya rito ng sobrang higpit. Para bang isa itong superhero na dumating para iligtas siya. Parang natigilan naman ito sa ginawa niya, ngunit pinabayaan niyang yumakap rito.
Ngunit na-realize niyang ito pala ang nagpakuha sa kanya. Bigla siyang kumula sa pagyakap ng binata at akmang aalis ng hilahin siya nito pabalik at niyakap ng mahigpit. Halos maririnig niya ang malakas sa tibok ng mga puso nila o sa kanya lang. Masyado siyang asyamera. She missed him so much. Niyakap pa niya ito lalo ng mahigpit, ngunit napaigtad siya nang bumuntong hininga ito sa kanya. Akala mo you can easily get away from me and akala mo madadala mo ko sa mahigpit mong yakap, ha Margaret? Wika nito habang dahang-dahang tinatanggal ang pagkakayakap niya sa kanya. Ang kaninang kakaibang kislap sa mga mata nito ay biglang napalitan ng galit. I'm sorry, Rafael. Nadala lang ako sa emosyon ko kaya niyakap kita. Akala ko kasi tatapusin ako ng mga kidnapper. Medyo nahihiyang pagpapaliwanag ng dalaga. Is that so? There's a sudden disappointment flashes on his face. O baka namamalikmata lang siya dahil ngayon ay disbelief naman na nakikita niya than an angry face. Napaatras siya at napayuko. Ayaw niyang salubungin ang galit ng mga titig nito dahil alam niyang may karapatan itong magalit. I'm sorry kung ano man ang kasalanan ko si Rafael. Tanggap ko na magagalit ka sa akin pero sana mapatawad mo ako kung umalis akong hindi nagpapaalam sa'yo. Maniwala ka, hindi ko intensyong takaasan ka dalang pera mo. Mahabang paliwanag niya sa pumipiyok niyang boses. Pilit niyang kinukontrol na hindi siya mapaiyak. Nakatitig lang ito sa kanya habang nakikinig sa sinasabi niya. Go on. Sabi pa nito, magulong utak ko ng gabing yun. Nasaktan ako sinabi mo ngunit na-realize kung tama ka. I may use this piece of woman. Hindi niya napigilan ng butil ng luha tumulo mula sa pisngi niya. I'm sorry. Hingi ni Rafael ng tawad sa kanya. Parang gusto niya itong aluin. Pero ngunit hindi niya ginawa o baka namamalikmata naman siya at masyadong assuming. Tama ka naman talaga. Kaya tanggap ko nang humanap ko ni papalit sa akin. Ibabalik ko siya ang perang binigay mo. Kaso kulang yun ng 80,000 piso. Pero dahil nagastos ko na, pangako pag nakahanap ako ng trabaho, unti-unti ko yung babayaran. Pangako niya kahit hindi niya alam kung kailan niyang babayaran iyon. 80,000 is a lot of money para sa isang mahirap tulad niya. Really? Sa tingin mo ganun lang yun kadali ha, Margaret? Baka nakakalimutan mong kontrata natin. Wala sa kontrata natin na isaoli mong pera kung hindi ka mabubuntis. I spent million on this tapos ngayon aalis ka lang? Try again, Margaret. Try harder. Hindi ka aalis sa poder ko hanggang hindi mo ako bibigyan ng anak. Understood? Halos pasigaw na saad ni Rafael. Do your job para wala tayong problema. 2 beses na nag-fail ang surrogacy kahit wala namang problema sa atin. Baka mas lalo pang lalaking gastos mo kung itutuloy mong sumugal sa akin, Rafael. Mahinang sabi ni Margaret ngunit hindi nakatingin sa lalaki dahil kahit ganoon ang sinabi niya ay may dalangin siya na sana panindigan ni Rafael ang sinabi nito. Deep inside her heart, she still wanted to be his child's mother. Gusto niyang pagbigyan at pasayahin ito, ngunit paano kung hindi pa rin siya mabubuntis? Baka mas lalong madidismaya lang ito. Kung hindi tayo hiyang sa surrogacy, then let's try the other way. Sagot nito sa sinabi niya. Naguluhan naman siya. May iba pa bang way para mabuntis siya? Tinapunan niya ito na nagtatanong na tingin. Let's do the most traditional way. Total may nangyari naman sa atin. There's nothing new kung gagawin natin uli yun. Let's do it until you get pregnant. We feel good and spend less. Nakangiting saad ito na ikikinot ng noo niya. No, hindi kasali sa kontrata natin yun. Matigas sa tanggi ng dalaga. Hindi naman sa hindi niya gustuhin may mangyari uli sa kanila. Ang ikinatatakot lang niya ay baka mas lalong mahulog ang loob niya rito at mas lalong mahirap kalimutan ito kapag natapos na ang trabaho niya. I didn't give you any choice, Margaret. Maiksi ngunit seryosong sagot nito na humakbang palapit sa kanya. Napaatras siya at mabilis na tumalikod para lumayo rito ngunit maagap nitong napigilan ng kaliwang braso niya sabay hilas sa kanya ng mabilis palapit dito. Make me the happiest man tonight. Bulong nito bago mabilis na hinalikan na nakaawang ng mga labi niya at siniil ng halik. Hindi naman siya nakakilos agad. Sinubukan niyang itulak ito ngunit hindi ito natinag. Imbis na bitawan siya ay niyakapan nito ang kanang kamay sa bewang niya habang ang isa ay humahaplos sa kanyang batok na nagpainit sa katawan niya. Aminin man niya o hindi ay never nawala sa isip niya ang gabing may nangyari sa kanila. She always dreamed of having this close to him. Exchanging sweet kisses pero sana sa ibang dahilan. Hindi dahil gusto lang siyang buntisin ito. Ang bawat haplos ng mga palad nito sa balat niya ang bumubuhay ng libu-libong bultahe sa katawan niya.
She can't control herself anymore at tuluyan nang nagpaubayang dalaga mula kay Rafael. Nagising si Margaret na madilim na ang paligid at kumakalam na ang kanyang sikmura. Teka, at nasaan ba siya? Nilingan niya ang paligid, ngunit ibang kwarto ang nakikita niya. Natutop niya ang kanyang bibig nang maalala ang nangyari kanina at tiningnan ng sarili sa ilalim ng kumot. Naalala na niya, may nangyari na naman sa kanila ni Rafael at nagpaubaya siya. Nasaan kaya ang binata? Tumayo siya at tumungo sa banyo at dilinis ang katawan. Pagkatapos mag-shower ay lumabas na siya at hinanap ang damit na suot kanina. Teka, anong susuotin niya kinabukasan? Dahan-dahan niyang inikot ang siradura ng pinto at sakto namang hindi nakalak yun kaya nabuksan agad niya. Akala pa naman niya ay talagang literal na ikukulong siya sa kwarto na yon. Lumabas siya ng kwarto at nag-ikot-ikot hanggang makarating siya sa may kusina. Biglang kumalam ang kanyang tiyan nang maamoy ang bagong luto na sinigang na baboy. Tiningnan niya ang kasirolang nakasalang sa ibabaw ng stove. Sino kaya ang nagluto nito? Halatang katatapos lang ng niluto dahil kitang-kita pa ang singaw ng usok na nagmula sa loob ng kasirola. Binuksan niya ang kasirola para kumpirmahing sinigang na baboy ngayon, ngunit nagulat siya nang biglang may mga brasong yumakap sa kanyang bewang at bumulong sa may tenga niya. How's your sleep, babe? Naikinatayo ng halos lahat ng balahibo niya sa katawan. As in, literal na nanayo ang balahibo niya at pati ang puso niya ay halos basagin na ang mga ribcage niya dahil sa pagwawala nito. Naidalangin niyang sana'y hindi siya nanaginip lang, ngunit ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg kaya alam niyang totoo ang narinig niya. Kanina iniwan siya nito, ngayon naglalambing na. Aba, at pinaglalaroan lang yata siya nito. Margaret, huwag kang marupok at huwag umasa. Sigurado sinusulitan nito ang ginastos nito sa'yo. Paalala niya sa sarili, saka pinilit na tinanggal ang mga braso nitong mahigpit na nakayakap sa kanya. Binitawan naman siya ni Rafael na mapansing determinado siyang makawala sa yakap nito. Please, Rafael, stop doing this. May nangyari sa atin para mabuntis ako pero hindi kasama doon na kailangan may lambingin pang mangyari pagkatapos na naganap. Let's stick to our deal. Saan niya? Determinado na siyang pigilan ng pag-ibig na nararamdaman na dito. Dahil kung pabayaan niya itong gawin ng mga ganong paglalambing, ay baka mahibang na talaga siya kapag hindi niya ito makasama. Malamig ang mga matang nakatitig lang si Rafael sa kanya. Okay, as you wish. Thanks for reminding me. Let's stick to our deal. Kasing lamig ng yelo ang pagkasabi nito at kasing tulis ng armas ang tumama sa puso niya pagkarinig sa pagsang-ayon nito. Tumalikod na ito at umalis na hindi man lang lumingon. Bakit ka ba nasasaktan? Iyon naman ang gusto mo, diba? Balungkot na saad niya sa sarili. Mabuntis na kaya si Margaret sa pagkakataon na muling minaganap sa kanila ng Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.